Ginawa ito ng hapon. Nagawa So ito yung tulay pigi. Dito tayo ngayon mismo sa ibabaw ng tulay. Nagawa pa nung unang panahon. Grabe oh, nakakalula rin yung taas dito. Kaya po nilalagyan po ng mga ganyan kasi po pag po nadaan yung mga bata baka bigla pong Mahulog. mahulog nila maganda. Okay, okay. Ay mga kadyo. Napaka tibay oh. Napaka laki. Napakalapa din oh. Kahit gaano kalaking baha dito ay hindi maaabot yung sahig. Napaka tibay ng boundary. Pagsanghan. Pangsanghan. Good morning sa inyo mga kadyo. So ngayong araw nito ay nandito tayo ngayon sa Mayahay, Laguna. Dito sa Barangay San Miguel, Dam Site, Mayahay, Laguna. Na kung saan ay makikita natin dito yung tulay pigi na tinatawag dito sa lugar na ito. Kasama natin ngayon si Nanay. Nay, anong pangalan nyo, Nay? Beng-beng po. Si Beng-beng po. Ito po'y kuweba po. Kuweba. Opo. Okay, bago tayo makarating doon sa tulay Bago pigi, po makadating sa tulay pigi, ay meron na tayong makikitang kuweba kuweba. po. Ano ito ma'am? Sadyang kuweba o Opo, opo. ginawa ng tao talaga? Na hapon po kaya nasabing tulay pigi. Ginawa ito ng hapon. Nagawa po ng Okay. Malalim po ba ito? Hindi naman pala. Ano po, kuweba po. Yan po yung pinagsusunugan po ng mga ano po, ng mga panso. Yan po nag-aano. Pinagsusunugan ng tanso. Sino pong nagsusunog dito? Ano po yan, yung parang baso pa. Hindi ko pa alam kung baso lang o pinagsusunugan. Hindi ko po ako nagabayan. Kaya pala maitim, no? Kulay itim na dahil ito daw ay pinagsusunugan ng tanso o siguro Baka yung, po. yung mga wire na may balat pa Oo. dito sinusunog para mawala yung balat at makuha yung porong tanso. Ayan. Ito daw ay gawa pa ng hapon, itong kuweba na ito. Yan sabi ni Nanay Beng-beng. Okay? Dito sa lugar naman ito, Bababa na po tayo sa tulay pigi. ay pababa tayo doon sa, dahan-dahan lang na ha, Sa tulay pigi po. sa tulay pigi. Bakit kaya ma'am tinawag na tulay pigi yan? Ano? Ito po yung ginawa po, dito po pinapalo po sa pigi. Pinapalo sa pigi? Opo, kaya po natawag na tulay pigi. Sino pong pinapalo sa pigi? Yung pong atang gumawa po nito. Yung mga gumagawa ng tulay, Opo, pina, tulay pigi po. pinapalo sa pigi. Okay. Ngayon, para mas Dami na po mapabilis, dito, kuya. Dami. mas mapabilis ang trabaho, pinapalo daw sa pigi. Yung mga nagtatrabaho sa tulay pigi. Naanuhan po yan, kabayo kunan niya. Yan po nilalagyan po ng mga, yan po sinusugay yung mga kabayo. Tapos nalagyan, may mga kabayo pa. Ulahan. Ayan, dito pa lang, meron ng Ito po. pader. Opo. Ito na, may Yan tulay na po, rito. Tulay pigi. Yan na po. Ang sinasabi pong tulay pigi. Pero lulusong pa po kayo dyan, kuya. Ganun. Para makunan nyo ng picture yung... Kasi Pinakang po buo. ako nagsasama dyan, hindi po ako nababa. Hirap pong umakyat. Oo nga po. Ilan taon na kayo nanay? 54 po. 54? Opo. Okay. Yan po, dyan po kayo dama, damulaan. Ah. Kasi yun po ang Ayan. pinaka-ito tulay pigi po. Tapos yung Ayan. ilalim, makikita nyo. So ito yung tulay pigi. Opo. Ito ma'am, kasama na itong tulay na ito. Kasabay na ito dyan. Oho. And then, saka po ito. Matibay pa rin, oh. Ayan, oh. Mataas din yung lugar dito. Yun po, pagbaba nyo pa ganun. Po, Oh. ito po sila katulay mo. Napakalakas ng tubig. Ito ay sapa, no? Hindi naman siya ilog, sapa. Ito na po yun.
Okay. Tulay pigi po. Pag po kayo bumaba doon, kita niyo yung pinaka-arco nito. Alright. So ito na yung tulay pigi. Ayan, nandito tayo ngayon mismo sa ibabaw ng tulay. Nagawa pa nung unang panahon. Ito po. Mga anong 19 kaya, mga anong taon kaya ito, ma'am, ano? Hindi ko lang po alam siya. Ah, Kasi bata. taga rito pa po kayo, ma'am? Yung pong mister ko, so sinasabi lang po sa akin. Pinapaliwanag ko din po sa mga Nagpupunta rito. Okay po. pag po kayo bumaba, sir, makikita po nyo. Magpakuha po. Ayan, kayo. oo. Ayan, napakataas, oh. Ito po yung pinaka... Ano. Grabe, oh. Nakakalula rin yung taas dito. Opo. Tapos ito pa. Dito lang po yan, sir. Ayan. Yung pinaka-dulo po nun. Oo. Tsaka yan po. Eto na. Itong bakod na ito ay Kaya po nilalagyan po ng mga ganyan kasi po, pag po nadaan yung mga bata, baka bigla pong mahulog. mahulog or Oo. maligo. Pag nakakita po, baka maligo. Okay. Parang hindi siya natapos, ma'am, ano? Oo. Putol siya. Mhm. Dahil lang mayroong poste doon. Pinakayon na po ang ano nun. Oo, Tagal wala. na po. Wala siyang Kasi sahig. po, yung mga bahay na po doon. Yung po Oo. pinaka... May daan dyan, ma'am? Yung Santa Cruz na po, Pap- Paliliw, Daan ng tao, ma'am. Mhm. Okay. Pinakayang na po yun. Oo. Pa Santa Cruz na po. Right. So ito, yung ibabaw mismo nitong tulay pigi. Ngayon, bababa tayo doon para makita natin yung Punta po kayo. figura nitong tulay na ito. Kasi doon daw sa baba, mas magandang tingnan. Maganda tingnan po. Okay. Originally, ang tulay na ito ay hindi natapos, no? Arko lang talaga ito. Pero dito ay mapapansin nyo na may footbridge kabilang side. Ito ay ginawa na lamang ng mga residente dito para nga naman mapakinabangan ang tulay na ito. At magkaroon nga sila ng access paliban doon sa kabilang baryo. Ma'am, dito na lang po kayo. Maghintay po kayo siya. Sige po. Ayan. Si nanay dito na lang muna dahil mahirap siyang bumaba rito. So ngayon ako na lang yung bababa para makita yung tulay. Yan. Masukal din itong pababa. Yan. Okay. Yan, may putik na rito. May bukal. Right. So nandito na tayo sa parting baba. Yan. May bukal dito, guys, oh, mga kadyo. May bukal na nanggagaling sa bundok. Kaya laging basa rito. Ayun. Okay. Baba pa tayo. Baba pa daw tayo, sabi ni nanay. Yan. Yeah. Okay. Ayan, oh. Ayan, guys. Ayan mga kadyo. Napaka tibay, oh. Kita nyo naman yung itsura. Napakataas din pala nitong tulay na ito. Wow. Grabe, oh. Ang ganda. Wow. Ito tayo dito sa ilalim. Ayan, oh. Grabe, oh. Napakalaki. Napakalapa din, oh. Wow. Yan. Gamit pa yung mga riprap na bato na nanggaling pa rito. Napakatibay. Grabe. Ayan, oh. Napakataas din. Talagang hindi kaya itong gibain. Kahit gaano kalaking baha dito ay hindi maaabot yung sahig. Ayan.
Talagang napakatibay ng mga gawa ng unang panahon. Grabe. Hindi pa rin talaga tumatabag. Grabe yung mga binuhat papunta rito. Yan, oh. Tapos putol siya. Hindi siya nakarating hanggang doon sa parting tabi. Wow. Ganda. Ayan, oh, yan. Kita nyo naman. Itong tulay na ito ay nabanggit pa nga daw ito doon sa aklat ni Dr. Jose Rizal, itong tulay na ito. So ito yung nakasaad doon sa aklat ni Dr. Jose Rizal na kung tawagin ay Puente del Capricho. Yan yung nakalagay dyan. Pero ang tawag ng mga residente dito ay tulay pigi. Alam mo yung pigi, ayan yung pigi ng tao, no? Yung balakang. Ayan, so pinapalo daw sa pigi yung mga gumagawa rito. Kaya nabansagan itong tulay pigi dito sa Mahayhay, Laguna. At itong tulay na ito ay ginawa pa noong taong 1851. No? So napakatagal na. At itong tulay na ito, itong tinatawag na tulay pigi ay na-mention nga ito ni Dr. Jose Rizal dun sa El Filibusterismo na kanyang aklat. Yan, ito yung lugar. Malakas yung tubig. Tingin ko hindi naman siya ilog, sapa lang siya. Kaya lang talaga napakaganda nung daloy ng tubig dito. Ito tayo. Sayang yung mga ganitong istruktura na ginawa pa nung unang panahon. Hindi napapangalagaan, napapabayaan na. Ganda sana kung ito ay naaalagaan ng LGU. Sigurado ito ay maraming magpupuntahang mga tao dito. Magiging tourist spot itong ganitong lugar. Kung maisaayos itong lugar na ito. Ito yung ibabaw, no? Yan, oh. Napaka tibay ng tsaka itong mga bato. Pero itong mga bato ay tingin ko galing na dito sa ilog. Yan, oh. Meron mga kadyo, no? Napakatibay ng kapit, oh. Hindi pa matanggal. Hindi ko pa matanggal, oh. Grabe yung tibay, oh. Grabe yung pagkakagawa nung unang panahon talaga. Tibay. At sa tagal nga ng panahon, dito mo masasabi na napakatibay nitong tulay na ito. Dahil kung susumahin mo, kung ito ay itinayo ng 1851, magpahanggang ngayong taong 2026, ay umaabot na ng 175 years ang tanda nitong tulay na ito. Gaano katibay ito? Isang siglo na mahigit yung lumipas, pero nananatiling buo pa rin itong tulay na ito. Hindi kapares ngayon yung mga gawang tulay, mga kung ano-anong istruktura, madaling bumigay. Hindi natin alam kung bakit ganoon. Hindi natin alam kung magagandang klase ba talaga yung mga gamit ng unang panahon at sa ngayon, no? Dahil makikita naman natin sa mga kalsada ay mabilis masira, no? Yung mga tulay madaling mabakbak, lalong-lalo na yung mga dike, yung mga flood control, no? Madaling magiba. Hindi natin alam kung bakit ganoon. Dito makikita mo dahil nung unang panahon hindi pa naman ganun kayaman ang mga tao, pero nakakagawa sila ng napakatibay na istruktura. Dito sa lugar na ito, mayroong muhon yata ito.
Eto. Ano kaya tayo ito? Kasama nung pagkakagawa dyan o Tama yun. Boundary yun. ano kasulat na ito? Masulot po. Ah, ito Boundary B. O, U. Ah, Boundary. boundary. Oo. Boundary pala ito. Tapos dito sa kabila. Ano ito? May high po yan. Pang May high po yan. pagsanghan. Pangsanghan ano pa? Parang pangsanghan ano po. Mm. Siguro itong lugar dito ay pangsanghan. Dito mahayhay. Ayan o, dito meron pa rin dito. Anong tawag? Anong basa dyan? Letter B, A, N. R. Boundary. Baryo, parang ganun. Barrio. Baryo. Okay. Sa kabila, meron pa rin. Ano naman yan? Poblasyon. Mm. Poblasyon. Yun ang pagkakabasa ko dyan. Mm. So, malabo lang. Siguro hindi naman ito gawa nung panahon ng Hapon, no? Mm. Ah, Kastila pa yata ito. sa mga Kastila pa rin tayo. Oo. Ganun. So, ibig sabihin, kasama ito doon sa ginawang tulay. Okay, Tibay ng tulay nga. Napakatibay. Walang bakal yan. Paano? Wala pong bakal yan. Wala. Aba, Pagkagaya ng simbahan yan ah. ay simbahan po dito. Oo. 400, Grabe, no? 430 years na. Samantalang sa panahon natin ngayon, kumpleto na, may bakal pa. Gumuguho pa. Naguho pa. Ay ba't yan? Matibay yung mga arkitek na nakaraan no. Kaya nga eh. Ang magaling ng arkitek noon. Ayun yung mga apog yata nilalagay nila. Ay, hindi siguro semento, ano? Hindi simento. Oo. Apog. Apog. Apog, tama. Apog yung mga ginagamit. Kasi nung unang panahon, halos wala pa mga semento. Wala pang simentong bakal. Ay, ito tayo, ito. Yan. Sa ano, gobyerno yan. Gawa na ng gobyerno yan. Binakura na. Pinakurat, bawal magtapon ng basura. Okay. Matagal na kayo tayo nakatira dito? Oo. Ang Puente del Capricho ay isang hindi natapos na tulay na bato noong ika-19 na siglo na binabanggit sa unang kabanata ng El Filibusterismo ni Jose Rizal na itinayo noong taong 1851 sa pamamagitan ng sapilitang pagpapagawa sa ilalim ng malupit na prailing Franciscano na si Padre Victorino del Molar. Sumisimbolo ito ng pang-aapi ng mga Espanyol. Pagsuway ng mga manggagawa, tinawag itong isang proyektong kapritsoso ng Inspeksyon General de Obras Publicas dahil hindi ito sumusunod sa mga pamantayang teknikal na inhenyeriya. Ang mga manggagawang katutubong Pilipino o Indio ay hindi binabayaran at sumasailalim pa sa malupit na parusa, kabilang ang paghagupit sa puwet. Kaya tinawag itong tulay pege, dahilan sa pagiging tamad at late sa trabaho. ¡Más rápido! ¡Muevan esas piedras ahora mismo! Ang tulay ay hindi natapos at itinigil nga ito noong taong 1851 dahil sa kalupitan ng praile at sa paglaban ng mga lokal na mga manggagawa.
Puente del Capricho, nangangahulugang tulay ng mga kapritsyo o tulay ng kaprais sa Espanyol. Ang tulay ay nilayon upang ikonikta ang bayan ng Mahayhay sa ibang mga lugar na tatawid sa ilog o lahat. Sinasabing ang tulay ay mahina ang disenyo o pagkakagawa, pero sa kabila nito ay nananatili pa rin na nakatayo, matatag, lumalaban sa mga bagyo at lindol kahit 175 years na ang nakalilipas. Más rápido, muevan esas piedras ahora mismo.